Akala ni Ramon, hawak niya ang susi sa kanyang bagong simula. Pero sa totoo lang, ang laman ng kopang iyon ay ang katapusan niya. Nakataas ang kanyang baso, kumikintab ang mamahaling alak sa ilalim ng chandelier habang nakangiti siya sa babaeng akala niya ay kukumpleto sa kanyang pamilya. Isang lagok na lang sana at mawawala na ang lahat. Ang kanyang pinaghirapang yaman, ang kanyang pangalan, at higit sa lahat, ang kinabukasan ng kanyang 4 na anak. Hindi niya alam na sa likod ng matatamis na ngiti ni Isabel may nakatagong patalim. At lalong hindi niya alam na ang gabing ito, na dapat sana ay puno ng pag-asa, ay magiging simula ng kanilang bangungot. Huminga ng malalim si Ramon. Pinagmasdan niya ang paligid ng private room sa Bayview Restaurant. Napakaganda ng view ng Manila Bay mula sa salamin na dingding, pero mas maganda ang tanawin sa harap niya ngayon. Nandoon si Isabel, suot ang isang pulang dress na bumabagay sa maputi niyang balat. Inaayos nito ang napkin sa leeg ni Sam, ang bunso sa kanyang mga anak. Sa tabi naman ni Sam ay sina Sienna at Selena na nagbubulungan at humahagik-gik habang kumakain ng cake. At si Sophie ang panganay. Tahimik lang itong nakaupo, hindi ginagalaw ang pagkain at mataman na nakatingin kay Isabel. Minsan, natatakot si Ramon sa talas ng mata ng batang ito. Kuhang-kuha ni Sofia ang mga mata ng kanyang ina, ang mga mata ni Juliana. Napawi ang nangiti ni Ramon nang maalala si Juliana. Patawarin mo ako. Bulong ng isip niya. Kailangan ng mga bata ng nanay. Kailangan nila si Isabel. Hon, okay ka lang? Malambing na tanong ni Isabel. Hinawakan nito ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Malamig ang palad ni Isabel pero mainit ang kanyang ngiti. Oo, Belle, masaya lang ako. Sagot ni Ramon. Masaya ako na kasama ko kayo ngayon. Tumayo si Isabel at kinuha ang pitzel ng iced tea na kararating lang ng waiter. Let me serve you, Hon. Special blend daw ito ng restaurant. Pampakalma. Nakita ni Ramon kung paano maingat na nagsalin si Isabel sa baso niya. Hinarangan ng katawan ni Isabel ang view niya sandali habang inaabot nito ang asukal. Mabilis ang galaw ng mga kamay nito. Lumingon si Ramon sa mga bata para siguraduhin kumakain sila ng maayos. Sienna, Selena, dahan-dahan sa sweets ha, baka sumakit ang ngipin niyo. Opo, Papa, sabay na sagot ng dalawa. Humarap ulit si Ramon kay Isabel. Nakangiti na ito habang inaabot sa kanya ang baso. Para sa atin ni Ramon, para sa future natin kasama ang mga bata, sabi ni Isabel at itinaas ang sarili niyang baso. Naramdaman ni Ramon ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ito na ang tamang oras. Pagkatapos ng toast na ito, ilalabas niya ang singsing. Luhod siya at aalukin ng kasal si Isabel. Sa wakas, magiging buo na ulit sila. Dahan-dahang inangat ni Ramon ang baso sa kanyang mga labi. Naamoy niya ang matapang na aroma ng tsaa. Cheers! Bulong niya. Akmang iinom na siya nang biglang may tumili. Papa! Wag! Ang boses na yon ay parang kulog na bumasag sa katahimikan. Nagulat si Ramon. Nabitawan niya ang baso. Crash! Nagkalat ang bubog at ang kulay brown na likido sa mamahaling carpet ng restaurant. Tumalsik ang ilang patak sa sapatos ni Ramon. Nanlaki ang mga mata ni Ramon at napatingin sa pinanggalingan ng sigaw. Nakatayo si Sofia sa ibabaw ng upuan nito. Nanginginig ang buong katawan at nakaturo kay Isabel. Ang mukha ng bata ay putla, parang nakakita ng multo. Sofia, anak, anong nangyari? Gulat na tanong ni Ramon. Akmang lalapit siya pero napahinto siya nang makita ang reaksyon ni Isabel. Hindi nag-alalay si Isabel. Hindi ito nagulat. Sa halip, isang segundo ng purong galit ang dumaan sa mukha nito bago ito napalitan ng pilit na pag-aalala. Oh my God! Sofia, bakit mo ginulat ang papa mo? Sigaw ni Isabel
akmang lalapit kay Ramon. Hon, natapunan ka ba? Wait, kukuha ako ng tissue. Huwag kang lalapit, sigaw ulit ni Sofia. Tumalon ang bata mula sa upuan at tumakbo palapit kay Ramon. Niyakap ng mahigpit ang binti ng ama. Papa, huwag kang uminom. Nakita ko siya. Niyakap ni Ramon ang anak. Ramdam niya ang bilis ng tibok ng puso ni Sofia. Anong nakita mo, anak? Anong sinasabi mo? Umiiyak na si Sofia. Nanginginig ang boses. May nilagay siya. May puting powder siyang nilagay sa inumin mo nung lumingon ka sa amin. Nakita ko sa kutsara. Gusto kanyang patayin. Namayani ang nakakabinging katahimikan sa kwarto. Sina Sienna, Selena at Sam ay napahinto sa pagkain, takot na nakatingin sa kanilang ate at papa. Dahan-dahang tumingin si Ramon sa sahig kung saan natapon ang inumin. Nanlamig ang buong katawan niya. Ang likido sa sahig. Bumubula ito. Unti-unting umuusok ang bahagi ng carpet na natapunan at nag-iba ang kulay nito mula pula patungong itim. Hindi iyon normal na iced tea. Laso niyon. Napatingin si Ramon kay Isabel. Wala na ang malambing na ngiti. Wala na ang maamong mukha na minahal niya nitong mga nakaraang buwan. Nakatayo doon si Isabel. Maputla pero matigas ang ekspresyon. Ang mga mata ay mabilis na gumagalaw na parang naghahanap ng lulusutan. Ramon, hindi totoo yan. Nauutal na depensa ni Isabel, pero paatras na ang mga paa nito papunta sa pinto. Bata lang yan, Ramon. Alam mong ayaw niya sa akin. Nagsisinungaling siya. Mas hinigpitan ni Ramon ang yakap kay Sofia at sa 3 pang anak na lumapit na rin sa kanya. Ang puso niya na kanina lang ay puno ng pag-asa. Ngayon ay parang pinipiga ng bakal na kamay. Isabel, halos hindi lumabas ang boses ni Ramon dahil sa galit at takot. Anong ginawa mo? Sa halip na sumagot, mabilis na tumalikod si Isabel at tumakbo palabas ng private room. Guard! Guard! Pigilan niyo siya! Sigaw ni Ramon, pero hindi siya makahabol. Nakakapit sa kanya ang 4 na bata, umiiyak at nanginginig sa takot. Habang pinapanood niyang tumakbo ang babaeng akala niya ay magiging ina ng kanyang mga anak, isa lang ang pumasok sa isip ni Ramon. Muntik na kaming maubos at sa gitna ng kaguluhan, habang naririnig niya ang sirena ng pulis sa malayo, alam ni Ramon na hindi lang ito simpleng krimen. Ito ay simula ng isang gera. Ang mundo ni Sofia ay biglang naging magulo at maingay, parang nabasag na salamin ang tahimik na dinner nila kanina. Nakita niyang tumakbo si Tita Isabel palabas. Mabilis. Parang magnanakaw na hinahabol ng pulis sa telebisyon. Guard! Hulihin niyo siya! Sigaw ng papa niya. Pero pagkatapos sumigaw, biglang napahawak si papa sa dibdib. Napaluhod ito sa sahig. Ang mukha ni papa, na laging matapang at nakangiti, ngayon ay namimilipit sa sakit. Namumutla ito at tagaktakang pawis. Papa! Sigaw ni Sienna. Umiiyak na ito ng malakas. Si Selena naman, na laging may hawak na cellphone, ay nabitawan na ang gadget niya. Nanginginig ang mga kamay nito habang nakatakip sa bibig. Si Sam, ang bunso at kaisa-isang lalaki, ay yumakap agad sa binti ni Papa. Parang ayaw bitawan. Kailangan niyang maging matapang. Siya ang ate. Siya ang panganay. Ito ang laging sinasabi ni Papa sa kanya. Sofia, alagaan mo ang mga kapatid mo. Tumakbo si Sofia palapit sa ama. Hinawakan niya ang malamig na kamay nito. Papa, Papa, huminga po kayo, sabi ni Sofia. Pinilit niyang huwag umiyak kahit nangingilid na ang luha sa mga mata niya. Kinuha niya ang table napkin at pinunasan ang noo ni Papa. Tumingala si Ramon. Pula ang mga mata nito. Pilit itong ngumiti sa kanya. Pero alam ni Sofia na nahihirapan ito. O okay lang ako, anak. Okay lang si Papa. Hinihingal na sabi ni Ramon. Huwag kayong matakot.
pero natatakot si Sofia. Ang usok mula sa natapong inumin sa carpet ay mabaho, masangsang, amoy gamot na pamatay ng insekto. Kung ininom yon ni Papa, kung hindi siya sumigaw, baka wala na silang Papa ngayon. Biglang bumukas muli ang pinto ng private room. Pumasok ang manager ng restaurant at 2 security guard. Sir Ramon, tumawag na po kami ng ambulansya at pulis. Naharang po ng guard sa lobby si Miss Isabel. Nagpapanik na, sabi ng manager. Pinilit ni Ramon na tumayo. Gumewang ito. Agad na kumilos si Sofia. Hinawakan niya ang kanang kamay ni Papa. Sienna, Selena, Sam, tulungan niyo si Papa. Utos niya. Agad namang sumunod ang 3. Kahit maliliit pa sila, pinalibutan nila ang ama. Parang mga munting sundalo na poprotekta sa kanilang hari. Kapit-kapit nila ang pantalon at braso ni Ramon. Inaalalayan ito palabas. Paglabas nila sa hallway, ang daming tao. Lahat nakatingin. Lahat nagbubulungan. Ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok sa kanila. Ayaw ni Sofia ng ganito. Gusto niyang takpan ang mukha ni Papa. Gusto niyang sigawan ang mga tao na huwag kayong tumingin. Sa may lobby, malapit sa malaking pinto, nakita nila si Tita Isabel. Hawak ito ng 2 malalaking guard sa magkabilang braso. Magulo na ang buhok nito. Wala na ang ayos at ganda. Ang mukha nito ay hindi na mukha ng mabait na tita na nagdadala ng chocolates. Mukha na itong galit na halimaw. Nagpupumiglas si Isabel. Pitawan niyo ako. Wala akong ginawa. Let me go. Napatigil si Ramon nang makita si Isabel. Naramdaman ni Sofia ang panginginig ng kamay ng ama. Maya-maya pa dumating ang mga pulis. Ang ingay ng sirena ay masakit sa tainga. Pumasok ang isang babae na naka-jacket at may ID sa leeg. Mabilis ang lakad nito. Diretso at walang takot. May baril ito sa tagiliran pero mukhang mabait ang mga mata. Ito si Ana de Leon. Nakita na ito ni Sofia sa TV dati. Lumapit si Ana kay Isabel. May sinabi ito na hindi marinig ni Sofia dahil sa ingay. Tapos ay nilagyan ng posas ang mga kamay ni Isabel. Lumingon si Ana sa kanila. Nang makita nito ang 4 na bata na nakakapit kay Ramon, lumambot ang ekspresyon ng mukha nito. Lumapit ito sa kanila ng dahan-dahan. Mr. Dizon, ako po si Investigator Ana de Leon. Ayos lang po ba kayo? Paparating na ang ambulansya. Yumuko ang babaeng pulis para maging kapantay nila. Ang boses niya ay kalmado, hindi katulad ng mga sigaw at ingay sa paligid. Tumingin ito sa mga mata ni Sofia. Hi, sweetie. Ang galing mo. You're very brave, sabi ni Investigator Ana. Hindi sumagot si Sofia. Hinigpitan niya lang ang hawak sa kamay ng ama. Hindi siya pwedeng magtiwala basta-basta. Si Tita Isabel, mabait din ang boses dati. Pinilit ni Ramon na tumayo ng tuwid. Okay lang ako. Ang mga anak ko. Sila po ang priority natin ngayon, sir. Sagot ni Ana. Itinuro niya ang 2 pulis na kasama niya. Dalhin na ninyo si Miss Aragon sa presinto. Nang marinig yon ni Isabel, nagwala ito. Para itong hayop na nasukol. Hindi! Ramon! Makinig ka sa akin! Sigaw ni Isabel. At ang boses nito ay matinis at nakakatakot. Pinilit nitong makawala sa mga guard. Ramon, pakana lang lahat ng bata na yan. Nagsisinungaling si Sofia. Natigilan ng lahat. Napatingin si Papa kay Tita Isabel. Tingnan mo siya, Ramon. Patuloy ni Isabel, nakaturo ang daliri nito kay Sofia. Alam mong ayaw niya sa akin mula pa noon. Ginagawa niya to dahil ayaw niyang magkaroon ng bagong nanay. Bata yan, Ramon. Gumagawa ng kwento. Ang mga salita ni Tita Isabel ay parang mga bubog na tumutusok sa puso ni Sofia. Sinungaling daw ako? Gusto niyang sumigaw na hindi totoo yon. Gusto niyang sabihin na nakita niya talaga. Pero walang lumalabas na boses sa lalamunan niya. Ang tanging nagawa niya ay umiling habang bumubuhos na ang luha sa kanyang mga pisngi. Tumingin siya kay Papa, naghahanap ng tulong.
Pero ang nakita niya sa mukha ng ama ay isang bagay na mas masakit pa sa sigaw ni Isabel. Pagkalito. Nag-iba ang tingin ni Papa. Parang hindi na ito sigurado. Tumingin ito sa kanya, tapos kay Isabel, tapos sa basag na bote sa sahig. Ang isip ni Ramon, na laging malinaw at desidido, ay biglang naging magulo. Papa, bulong ni Sofia. Totoo po yung sinabi ko. Hindi na nakasagot si Ramon. Bigla itong nanghina at napasandal sa pader. Papa! Sabay-sabay nilang sigaw. Sakto namang dumating ang mga medic. May dala silang stretcher. Mabilis nilang inasikaso si Ramon. May kinabit silang kung ano-ano sa braso at dibdib nito. Sir, mild chemical inhalation at shock. Kailangan namin siyang dalhin sa ospital now na, sabi ng isang medic kay Investigator Ana. Wala nang nagawa si Ramon kundi magpahiga sa stretcher. Bago siya tuluyang isakay, hinanap ng mga mata niya si Sofia. May lungkot at pag-aalala sa mga mata ni Papa. Sofia, mga anak, hirap na sabi ni Ramon. Magpakabait kayo. Sa sumunod kayo sa pulis. Itinulak na ng mga medic ang stretcher paalis. Naiwan silang 4 doon, kasama ang babaeng pulis habang pinapanood nilang isinasakay sa ambulansya ang kanilang ama. Ang tunog ng nagsasarang pinto ng ambulansya ay parang pagsasara rin ng pinto sa puso ni Sofia. Dinala nila si Papa palayo. At sa huling sulyap ni Sofia sa mukha nito, nakita pa rin niya ang bakas ng pagdududa. Hindi siya pinaniwalaan ni Papa. Si Selena, sa kanilang 4, ang pinakamahilig sa gadgets. Ang paborito niyang laruan ay hindi manika o coloring books. Ito ay ang luma niyang cellphone na bigay ni Papa. Walang SIM card pero puno ng games at may camera. Ang sabi ni Papa, para daw siyang isang maliit na vlogger dahil lahat kinukuhanan niya ng video. Ang mga langgam na naglalakad, ang aso nilang si Lucky, at kahit ang mga kapatid niya habang natutulog. Kaya kanina sa restaurant, habang hinihintay ang dessert, naisipan niyang gumawa ng food review video. Nakatago ang cellphone niya sa ilalim ng mesa. Naka-record mode para kunan ang reaksyon nila kapag dumating na ang ice cream. Pero hindi ice cream ang dumating, kundi gulo. Ngayon, nasa loob sila ng isang maliit na kwarto sa ospital. Nakahiga si Papa sa kama. May nakakabit na dextrose sa kamay at parang maliit na hose sa ilong. Tulog ito. Pero sabi ng doktor, pagod lang daw at kailangan magpahinga. Si Ate Sofia ay nakaupo sa isang tabi. Tahimik at nakatingin lang sa sahig. Mula pa kanina sa restaurant, hindi na ito nagsasalita. Si Sienna naman ay nakayakap kay Ate Sofia. Humihikbi paminsan-minsan. Si Sam ay nakatulog na sa sofa, pagod sa kakaiyak. Si Selena, bored na bored na. Kinuha niya ang cellphone niya mula sa bulsa at nagsimulang maglaro ng Candy Crush. Sa labas ng kwarto, sa may hallway, seryosong nag-uusap sina Investigator Ana at ang isa pang babae. Narinig ni Selena kanina, ang pangalan daw nito ay Teresa, isang dating ahente at kaibigan ni Ana. Walang umamin, Ana, sabi ni Teresa. Matalino si Isabel Aragon. Ang kwento niya, consistent. Biktima daw siya ng selos ng isang bata at walang nakakita sa actual na paglagay ng lason maliban kay Sofia. Huminga ng malalim si Ana. Pero yung reaction ng chemical sa carpet, hindi yun biro. Cyanide-based compound, Teresa. Mabilis pumatay. Kung hindi nahulog ang baso, patay si Ramon Dizon in less than a minute. May motibo ba siya? Wala, sagot ni Ana. Pinakialaman ko na ang records niya. Walang utang, walang koneksyon sa kahit anong sindikato. Mukhang malinis. Pero ang instinct ko, may mali. Parang umaarte lang siya. Napatingin si Ana sa loob ng kwarto sa mga bata. Ang hirap lang. Ang tanging testigo natin ay isang 6-year-old na bata na nasa gitna ng trauma. Sa loob, natalo si Selena sa Candy Crush. Ay sus! Inis na bulong niya.
Naisipan niyang i-delete na lang ang mga video sa gallery para magkaroon ng space sa memory. Isa-isa niyang pinindot ang mga lumang video. Nandoon yung video ni Lucky na hinahabol ang sarili niyang buntot. Nandoon din yung video ni Sienna na nadulas. Tapos, nakita niya yung huling video. Ang file name ay Bayview Dinner 01MP. Ito yung kinunan niya kanina. Pipindutin na sana niya ang delete nang maalala niya ang isang bagay. Bago nagsimula ang gulo, nagpaalam si Tita Isabel na mag-CR daw muna ito. Sumunod siya kasi gusto rin niyang maghugas ng kamay. Pero hindi niya sinabi kay Tita Isabel na sumunod siya. Nakatayo lang siya sa labas ng CR ng mga babae. Hawak ang cellphone niya. Nakarecord pa rin. Naisip niyang takutin si Tita Isabel paglabas nito. Pero may narinig siyang boses mula sa loob. Boses ni Tita Isabel, pero hindi ito nag-iisa. Siguraduhin mong tama ang gagawin mo, sabi ng isang boses ng lalaki. Galing iyon sa speaker ng cellphone ni Tita Isabel. Garalgal at mababa ang boses, parang kontrabida sa cartoons. Alam ko, pabulong na sagot ni Tita Isabel. Kinakabahan ang boses nito. Pero paano kung may makakita? Wala. Mabilis lang yan, sagot ng lalaki. Ibuhos mo lang lahat sa inumin niya kapag nakalingon siya. Pagkatapos, umarte kang gulat na gulat. Trabaho ko nang isisi sa iba. Ang mga bata. Narinig ni Selena na sabi ni Isabel, nandoon ang mga bata. Wala akong pakialam sa mga bata. Tumaas ang boses ng lalaki. Gawin mo na. Lalamunin ng utang ang pamilya mo kapag pumalpak ka. Tandaan mo yan. Pagkatapos noon, narinig ni Selena ang tunog ng pag-flush ng toilet at mabilis na lumabas si Isabel. Nagulat pa ito nang makita siya, pero ngumiti lang ito at sinabing, "Uy, Selena, let's go! Parating na ang dessert." Hindi na lang pinansin ni Selena ang narinig niya. Akala niya, kausap lang ni Tita Isabel ang boss nito sa trabaho. Hindi niya maintindihan ang pinag-usapan nila. Pero ngayon, habang pinapanood niya ulit ang video sa cellphone niya pa niya, biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Tumakbo ang video, madilim at gumagalaw-galaw dahil nakatago lang sa kamay niya. Pero ang audio, malinaw na malinaw. Malinaw ang banta ng lalaki. Malinaw ang takot sa boses ni Isabel. "Tita Police!" Napatayo si Selena. Hawak ang cellphone. Napatingin sa kanya sina Ana at Teresa. "Bakit, anong problema?" Lumuhod si Ana para kausapin siya. Hindi nagsalita si Selena. Ipinakita niya lang ang cellphone niya at pinindot ang play. Lalamunin ng utang ang pamilya mo kapag pumalpak ka. Tandaan mo yan. Tumahimik ang buong hallway. Nanlaki ang mga mata ni Ana at Teresa. Mabilis na kinuha ni Ana ang cellphone mula sa kamay ni Selena, pero maingat ito. "Saan mo to nakuha, bata?" tanong ni Ana. Hindi na sweetie ang tawag sa kanya. "Seryoso na ito." "Sa labas po ng CR, sagot ni Selena. Akala ko po kausap niya lang yung boss niya. Pinindot ni Ana ang replay. Pinakinggan niya ulit ng mabuti ang boses ng lalaki. Napatingin si Teresa kay Ana. Nagtatanong ang mga mata. Tumango si Ana at may kislap ng determinasyon sa kanyang tingin. Parang may nabuong puzzle sa isip niya. "Kilala ko ang boses na to," sabi ni Ana. Ang boses ay malamig at puno ng kasiguraduhan. "Sino?" tanong ni Teresa. Huminga ng malalim si Ana bago sumagot. Tumingin siya sa natutulog na si Ramon Dizon sa loob ng kwarto, tapos sa inosenteng mukha ni Selena. "Teresa, this is not just an attempted murder," sabi ni Ana. "This is a corporate war." Itinaas niya ang cellphone ni Selena na parang isang tropeo. At ang boses na nag-utos kay Isabel, pagmamay-ari yan ni Augusto Montenegro, ang CEO ng Montenegro Corp, ang mortal na kaaway ni Ramon Dizon sa negosyo. Ang interrogation room ay maliit, malamig at amoy luma.
Para kay Isabel, para itong kabaong. Nakaupo siya sa isang metal na upuan. Ang dalawang kamay ay nakapatong sa mesa. Wala ng posas, pero ramdam pa rin niya ang lamig nito sa kanyang mga pulso. Sa harap niya, nakatayo si Investigator Ana de Leon, hindi na nagtatanong. Nakatingin lang ito sa kanya at ang mga matang yon ay parang X-ray na tumatagos hanggang sa kaluluwa niya. Alam na namin ang lahat, Isabel, sabi ni Ana sa wakas. Ang boses nito ay kalmado, pero may bigat. Nasa amin ang recording. Nanlamig ang buong katawan ni Isabel. Ang recording. Ibig sabihin, hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pilit niyang itinanggi. Pero kahit sa sarili niyang pandinig, basag na ang boses niya. Hindi sumagot si Ana. Kinuha nito ang isang cellphone mula sa bulsa at pinindot ang play. Lalamunin ng utang ang pamilya mo kapag pumalpak ka. Tandaan mo yan. Ang boses ni Augusto umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto para itong hatol ng kamatayan. Nawala na ang lahat ng lakas ni Isabel. Napayuko siya sa mesa at humagulgol. Hindi yon arte. Yun ang tunog ng isang taong nawalan na ng lahat. Bakit, Isabel? Tanong ni Ana. Umupo ito sa upuan sa tapat niya. Si Ramon, ang 4 na bata? Wala ba silang halaga sa'yo? Umiling si Isabel habang umiiyak. Wala akong maisip noon. Ang nanay ko, may sakit siya. At nagsimula siyang magkwento. Hindi siya masamang tao. Iyon ang gusto niyang paniwalaan. Dati, simpleng event planner lang siya. Nakilala niya si Ramon sa isang charity event na inorganisa niya. Mabait si Ramon. Maginoo. At ang mga anak nito, ang 4 na yon ay agad na napalapit sa puso niya. Lalo na si Sofia, na kahit laging seryoso, ay minsan niyang nahuling nakangiti habang pinapanood siyang magbasa ng kwento para sa mga kapatid nito. Si Sienna, ang pinakamalambing. Si Selena, ang laging nagpapatawa sa kanya. At si Sam, ang tahimik na laging naglalagay ng bulaklak sa bag niya. Minahal niya sila. Totoo iyon. Pero isang araw, bumalik ang demonyo mula sa nakaraan ng pamilya niya. Utang sa sugal ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Minana niya ang utang na yon at ang nagpautang ay si Augusto Montenegro. Hindi pera ang gusto ni Augusto. Ang gusto niya ay impormasyon tungkol kay Ramon Dizon. At nang malaman nitong malapit na siyang maging parte ng pamilya Dizon, nag-iba ang utos. Papatayin mo si Ramon para sa akin. Tinanggihan niya iyon, paulit-ulit. Pero isang araw, pinadalhan siya ni Augusto ng litrato. Ang nanay niya, na nasa ospital dahil sa sakit sa puso, ay may nakatutok na baril sa ulo. Ang nagpadala ng litrato ay isang nurse na binayaran ni Augusto. Sa ilalim ng litrato, may isang text message. Simple lang ang pagpipilian mo, Isabel. Buhay ng nanay mo o buhay ni Ramon Dizon? Pumili ka. Sa isang iglap, gumuho ang mundo niya. Wala siyang pagpipilian. Pinili niya ang kanyang ina. Ipinagkanulo niya ang lalaking nagsimula nang mahalin siya at ang 4 na batang tumuring sa kanya na parang isang tunay na tita. Wala akong nagawa. Humahagulgol na, sabi ni Isabel kay Ana. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Tumingin si Ana kay Isabel at sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang kriminal, kundi ang isang biktima. Ngunit ang batas ay batas. Maiintindihan niya ng korte, Isabel, pero kailangan mo pa ring harapin ang kaso mo. Tumango si Isabel. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran. Handa na siyang makulong. Maya-maya, bumukas ang pinto ng interrogation room. Pumasok ang isang pulis na may dalang isang basong tubig. Investigator de Leon, pinapatawag po kayo ni Chief, sabi ng pulis. Tumayo si Ana. Bago umalis, lumingon ito kay Isabel. Huwag kang mag-alala. Gagamitin namin ang testimonya mo laban kay Augusto. Naiwan si Isabel kasama ang pulis na nag-abot ng tubig.
Kinuha niya yon at uminom. Salamat, sabi niya. Wala yon, ma'am, sabi ng pulis, pero hindi ito umaalis. Lumapit ito ng kaunti. Miss Aragon, may nag-utos sa akin na sabihin sa inyo, bukas ang pinto sa likod. May sasakyang itim na naghihintay. Nabitawan ni Isabel ang baso. Klang. Gumulong ito sa sahig. Anong sinasabi mo? Sumunod ka lang sa akin. Walang tanong-tanong. Utos galing sa taas, sabi ng pulis. At ang mga mata nito ay malamig at walang emosyon. Hindi ito tulong. Ito ay utos. Natakot si Isabel. Alam niya kung kaninong itaas ang tinutukoy ng pulis. Ang mga galamay ni Augusto ay umaabot kahit sa loob ng kampo ng pulisya. Hindi siya tinutulungan ni Augusto. Tinatapon siya nito. Pinilit siyang tumayo ng pulis. Mabilis at tahimik silang dumaan sa isang madilim na hallway, palayo sa mga opisina. Walang nakakita sa kanila. Ang lahat ay planado. Paglabas nila sa likod, nandoon nga ang isang itim na van. Umaandar na ang makina. Binuksan ng pulis ang pinto. Sakay! Utos nito. At wag na huwag kang magpapakita ulit. Kung hindi, hindi lang nanay mo ang mawawala. Nanginginig na sumakay si Isabel sa loob. Madilim at walang laman. Agad na humarurot paalis ang van. Iniwan ang presinto. Iniwan ang kanyang huling pag-asa para sa hustisya. Makalipas ang isang oras, ibinaba siya sa isang madilim na eskinita sa gitna ng ulan. Binigyan lang siya ng driver ng isang sobre na may lamang kaunting pera at isang lumang cellphone. Bahala ka na sa buhay mo, sabi ng driver bago siya iwanan. Basang-basa sa ulan, walang mapupuntahan, niyakap ni Isabel ang sarili. Kinuha niya ang kanyang wallet mula sa bulsa. Ang nandoon na lang ay ang mga ID niya at isang litrato. Isang litrato nilang 5. Siya at ang 4 na bata. Kuha sa isang amusement park. Nakangiti silang lahat. Naalala niya ang araw na yon. Tinawag siyang best tita ever ni Selena. Ikinuwento ni Sofia sa kanya ang pangarap nitong maging doktor. Ibinigay ni Sienna sa kanya ang kalahati ng cotton candy nito. At si Sam, buong araw na nakahawak sa kamay niya. Napahagulgol siya sa gitna ng eskinita. Mga anak, sorry. Patawarin niyo si Tita Belle. Biglang tumunog ang lumang cellphone na bigay sa kanya. Isang unknown number. Nanginginig niyang sinagot. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malamig at pamilyar. Ang boses na sumira sa buhay niya. Isabel, sabi ni Augusto Montenegro. Naging pabigat ka. Narinig ko, kumanta ka na sa mga pulis. Augusto, pakiusap. Tapos na ang papel mo. Pinutol siya ni Augusto. Huwag mong isipin na malaya ka na. Isa ka lang asong kalye ngayon. Itago mo ang sarili mo ng mabuti bago ka pa namin mahanap. Tuot, tuot, tuot. Pinatay na nito ang tawag. Nabitawan ni Isabel ang cellphone. Ang ulan ay parang walang katapusang luha mula sa langit. Alam niyang hindi lang pulis ang humahabol sa kanya ngayon. Hinahabol na rin siya ng demonyo na nag-utos sa kanya. Wala na siyang kakampi. Wala na siyang babalikan. Nagising si Ramon sa isang puting kwarto. Amoy gamot. Amoy ospital. Sa una, akala niya panaginip lang ang lahat. Isang masamang bangungot na sana, pagmulat niya, nasa bahay siya, katabi ang 4 niyang anak, at ang nangyari sa Bayview ay isa lang katang-isip. Pero, nang makita niya si Investigator Ana de Leon na nakaupo sa tabi ng kama niya, seryoso ang muka. Alam niyang totoo ang lahat. Mr. Dizon, buti naman at gising na kayo. Sabi ni Ana, sinubukan ni Ramon na bumangon. Ang mga anak ko? Nasaan sila? Iyon agad ang una niyang tanong. Nasa kabilang kwarto po, natutulog. Bumabantay po sa kanila ang kasama ko. Pagpapakalma ni Ana. Ligtas sila. Nakahinga ng maluwag si Ramon. Si Isabel. Nahuli niyo ba siya?
Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Ana. Nakahuli namin siya, Mr. Dizon, at umamin na siya sa lahat. Ikinuwento ni Ana ang tungkol sa utang, sa nanay ni Isabel na may sakit, at sa pagbabanta ni Augusto Montenegro. Habang naririnig ni Ramon ang kwento, ang galit niya kay Isabel ay unti-unting napapalitan ng awa. Naloko ito. Ginamit. Katulad niya. Pero may problema po, sabi ni Ana. Nakatakas si Isabel Aragon mula sa presinto kagabi. May tumulong sa kanya mula sa loob. Malakas ang kapit ni Augusto. Napapikit ng mariin si Ramon. Augusto. Ang pangalang yon ay lason sa kanyang pandinig. Ilang taon na silang magkaribal sa negosyo, pero hindi niya akalain na aabot sa ganito. May recording kami ng pag-uusap nila, patuloy ni Ana. Salamat sa anak ninyong si Selena. Ito na ang pinakamalakas nating ebidensya laban kay Augusto. Kung ganoon, bakit hindi niyo pa siya arestuhin? Galit na tanong ni Ramon. Hindi ganoon kadali, Mr. Dizon. Si Augusto ay si Augusto. Kailangan natin ng mas matibay pa. Isang testimonya na magpapatunay na ang boses sa recording ay sa kanya. At sa ngayon, ang tanging makakapagpatunay niyan ay si Isabel na nawawala. Napamura si Ramon sa isip niya. Isang masalimuot na bitag. Biglang may pumasok sa isip niya. Isang alaala. Isang multo mula sa nakaraan. 6 na taon na ang nakalipas, gabi. Umuulan din ng malakas, katulad ng gabing tumakas si Isabel. Umuwi siya sa mansyon, galit na galit. May hawak siyang isang brown envelope. Sa loob niyon ay mga litrato. Si Juliana, ang asawa niya, na may kasamang ibang lalaki sa isang coffee shop. May mga bank statement din na nagpapakita ng malaking perang pumapasok sa isang account na hindi niya alam. Ang nagbigay sa kanya ng envelope? Isang concerned business partner daw. Isang taong hindi nagpakilala, pero nag-iwan ng mensahe. Mag-ingat ka, Ramon. Niloloko ka ng asawa mo. Ginagamit lang niya ang pera mo. Sino ang lalaking ito, Juliana? Sigaw niya noon, ibinato ang mga litrato sa harap nito. Pinsan ko siya, Ramon. Galing siya sa probinsya. Humihingi ng tulong. Umiiyak na paliwanag ni Juliana. At yung perang yan, ipon ko yan. Para sana sa pag-aaral ng mga kapatid ko. Pero hindi siya naniwala. Masyado siyang nasaktan. Masyado siyang nagpadala sa pride. Ang lalaking galing sa hirap na nagsumikap para yumaman ay may isang malaking kahinaan. Ang takot na lokohin at gamitin dahil sa pera. Sinungaling, sigaw niya. Umalis ka sa pamamahay na ito. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin at sa mga anak ko. Iyon ang huling pagkikita nila. Umalis si Juliana ng gabing iyon, walang dala kundi ang mga damit sa katawan, basang-basa sa ulan, at may wasak na puso. Ngayon, habang nakaupo sa kama ng ospital, biglang nag-connect ang lahat sa isip ni Ramon. Ang concerned business partner. Ang timing ng lahat. Ang pagkasira ng pamilya niya ay kasabay ng isang malaking deal na pinag-aagawa nila ni Augusto. Isang deal na napunta kay Augusto matapos masira ang reputasyon niya dahil sa iskandalo ng hiwalayan. Si Augusto. Hindi lang ngayon sinubukan ni Augusto na sirain siya. 6 na taon na pala siyang nilalaro nito. Nanginginig ang mga kamay ni Ramon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. Tony, sabi niya, ang boses ay garalgal. May ipapahanap ako sa'yo. Lahat ng impormasyon tungkol sa hiwalayan namin ni Juliana, 6 na taon na ang nakalipas. Hanapin mo kung sino ang lalaking kasama niya sa litrato. Alamin mo kung sino ang nagpadala sa akin ng envelope. Lahat. Tony, kahit butasin mo pa ang impyerno, hanapin mo ang katotohanan. Hindi na niya hinintay ang sagot. Ibinalibag niya ang cellphone sa pader. Crash! Napatingin sa kanya si Ana. Gulat. At doon, sa harap ng isang pulis, sa loob ng isang malamig na kwarto ng ospital, humagulgol si Ramon Dizon.
Hindi dahil sa takot na mamatay, hindi dahil sa galit kay Augusto. Umiyak siya dahil sa 6 na taon na sinayang niya. 6 na taon na pinalayas niya ang nag-iisang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. 6 na taon na pinaniwalaan niya ang isang kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang 4 niyang anak. Inaantok pa. Nang makita nilang umiiyak ang kanilang ama, ang taong akala nila ay pinakamatapang sa buong mundo, tumakbo sila palapit. "Papa, bakit po kayo umiiyak?" Tanong ni Sofia, hinahaplos ang braso niya. Yumakap si Ramon sa 4 niyang anak. Mahigpit. Ang kanilang maliliit na katawan ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. "Papa, okay lang po yan," sabi ni Sienna. "Nandito lang kami." Sa gitna ng yakap nila, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa isip ni Ramon. Isang tanong na puno ng pagsisisi. "Juliana, nasaan ka na? Patawarin mo ako." 6 na taon. Sa loob ng 6 na taon, sinanay ni Juliana ang sarili, nakalimutan ang lahat. Kinimkim niya ang sakit, itinago ang pait, at itinayo ang isang mataas na pader sa paligid ng kanyang puso. Ang buhay niya ngayon ay simple. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na laundry shop sa isang tahimik na probinsya sa Laguna. Ang ingay ng mga washing machine at ang amoy ng sabon ang kanyang naging kanlungan. Ang pagod sa maghapong pagtatrabaho ang kanyang naging pampatulog sa gabi. Hindi na siya si Juliana Dizon, ang asawa ng bilyonaryo. Siya na lang si Julia, ang babaeng mag-isang lumalaban sa buhay. Pero gabi-gabi, sa kanyang pag-iisa, binibisita siya ng mga multo ng nakaraan. 4 na maliliit na multo, ang mga anak niya. Naaalala niya ang amoy ng bawat isa. Ang malambot na buhok ni Sofia, ang tawa ni Sienna na parang musika, ang pagiging pilya ni Selena, ang mahigpit na yakap ni Sam. 6 na taon na niya silang hindi nakikita. 6 na taon na niya silang hindi nahahawakan. Ang tanging koneksyon niya sa kanila ay ang mga litrato na palihim niyang tinitingnan sa internet. Mga litratong kuha sa mga high society events. Ang sakit. Isang uri ng sakit na walang gamot. Ang sakit ng isang inang pinagkaitan ng karapatang makasama ang kanyang mga anak. Isang hapon, habang abala siya sa pagtutupi ng mga damit, isang itim at mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng laundry shop. Kinabahan si Juliana. Hindi pangkaraniwan ang ganitong sasakyan sa lugar nila. Bumukas ang pinto ng kotse at mula doon, bumaba ang isang lalaki na sa loob ng 6 na taon ay sinubukan niyang kalimutan pero hindi niya kailanman nagawa. Si Ramon. Nabitawan ni Juliana ang damit na hawak niya. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Mas tumanda si Ramon. May mga guhit na ng pag-aalala sa kanyang muka. Mas payat. At ang mga mata nito, ang mga matang dati puno ng kumpiyansa at kapangyarihan ay napalitan ng lungkot at pagsisisi. Nagkatitigan sila. Sa pagitan nila ay 6 na taon ng sakit, galit, at mga salitang hindi nasabi. Si Juliana ang unang kumilos. Tumalikod siya at naglakad papasok sa likod ng shop. "Umalis ka na," sabi niya. Hindi lumilingon. Ang boses niya ay malamig, walang emosyon. "Juliana, mag-usap tayo." "Pakiusap," narinig niyang sabi ni Ramon, sumusunod sa kanya. Humarap si Juliana. At sa pagkakataong ito, hindi na niya itinago ang galit sa kanyang mga mata. "Mag-usap? Para saan, Ramon? Para ipamukha mo ulit sa akin na isa akong manggagamit? Isang masamang ina? Tapos na tayo, di ba? Pinili mo na, yan 6 na taon na, ang nakalipas." "Nagkamali ako," sabi ni Ramon. Ang boses ay basag. "Juliana, niloko nila ako. Niloko nila tayong lahat." "Huli na ang lahat para dyan, Ramon," mapait na sagot ni Juliana. "Kung kailangan mo ng tagalaba, iwan mo na lang ang mga damit mo dyan. Pero kung ang nakaraan ang dala mo, umalis ka na."
Dala mo ang pera mo, ang yaman mo. Hindi ko yan kailangan. Akmang tatalikod na ulit si Juliana nang biglang hinawakan ni Ramon ang braso niya. Mahigpit, desperado. Hindi pera ang dala ko, Juliana, sabi ni Ramon. Nanginginig ang boses. Panganib. Nasa panganib ang mga anak natin. Natigilan si Juliana. Anong ibig mong sabihin? Ikinwento ni Ramon ang lahat. Ang tungkol kay Isabel, ang lason, ang pagtakas, at ang katotohanan tungkol kay Augusto Montenegro. Habang nagsasalita si Ramon, unti-unting gumuho ang pader na itinayo ni Juliana. Ang galit ay napalitan ng takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa 4 na batang hindi niya nakasama. Ang mga anak ko, nasaan sila? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Sa halip na sumagot, tumingin si Ramon sa labas, sa kanyang kotse. At doon, dahan-dahang bumukas ang mga pinto sa likod. Isa-isang bumaba ang 4 na bata. Si Sofia, na mas matangkad na ngayon, seryoso pa rin ang mukha. Si Sienna, na may mahabang buhok. Si Selena, na may hawak pa ring gadget. At si Sam, na nagtatago sa likod ng mga kapatid. Nakatayo lang sila doon, nakatingin sa kanya. May pagtataka at pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Hindi na napigilan ni Juliana ang sarili. Tumakbo siya papalabas. Lumuhod siya sa sementadong daan. Inilahad niya ang kanyang mga braso. Mga anak. Humagulgol siya. Nagkatinginan ang 4 na bata. Si Sienna ang unang kumilos. Tumakbo ito palapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. Mama? Ang salitang yon. Ang salitang 6 na taon niyang hinintay na marinig. Oo, anak. Si Mama to. Umiiyak na sagot ni Juliana. Sunod-sunod na ring tumakbo ang 3 pa. Si Selena, si Sam, at sa huli si Sofia. Pinalibutan nila si Juliana. Niyakap nila siya. Ang maliliit nilang mga kamay ay humahaplos sa kanyang buhok, sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, nawala ang 6 na taon, nawala ang sakit, nawala ang galit. Ang tanging naroon ay ang pagmamahal ng isang ina para sa kanyang mga anak at ng mga anak para sa kanilang ina. Isang pagmamahal na kahit kailan ay hindi nawala. Nakatayo si Ramon sa di kalayuan. Pinapanood ang eksena. Isa siyang estranghero sa sarili niyang pamilya. Isang anino sa labas ng liwanag. Habang magkakayakap ang mag-iina, biglang tumunog ang cellphone ni Ramon. Isang text message mula sa isang unknown number. Binuksan niya ito, isang litrato. Ang litrato ng laundry shop nila Juliana, nakuha mula sa malayo. Sa ilalim nito isang mensahe. Napakagandang family reunion. Sayang kung masusunog, di ba? Nanlamig ang dugo ni Ramon. Natagpuan na sila ni Augusto. Ang text message ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng kanilang muling pagkikita. Ano yan? Tanong ni Juliana. Nakita ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Hindi sumagot si Ramon. Mabilis niyang ipinakita ang cellphone kay Juliana. Ang litrato. Ang banta. Nanlaki ang mga mata ni Juliana. Agad niyang niyakap ang 4 na bata na parang isang inahing manok na poprotekta sa kanyang mga sisiw. Ramon, kailangan nating umalis dito. Ngayon na. Bago pa man sila makakilos, 2 itim na van na walang plaka ang huminto sa magkabilang dulo ng kalsada. Mabilis na bumaba ang 8 lalaking nakaitim na damit at baseball cap. Hindi sila mukhang pulis. Mukha silang mga aso ni Augusto. Sa loob! Bilis! Sigaw ni Ramon. Tinulak niya sina Juliana at ang mga bata papasok sa laundry shop. Mabilis niyang nilock ang pinto. Narinig nila ang malalakas na kalabog sa labas. Sinusubukan nilang sirain ang pinto. Nanginginig sa takot ang mga bata. Umiiyak na si Sienna. Shh, baby! Tahan na! Sabi ni Juliana. Niyakap ang mga anak. Tumingin siya kay Ramon.
Ang mga mata ay nagliliyab sa tapang. Hindi ko hahayaang makuha nila ang mga anak ko. Nakita ni Ramon sa mga mata ni Juliana ang parehong babaeng minahal niya. Matapang, palaban, at gagawin ang lahat para sa pamilya. May daan sa likod, sabi ni Juliana. Papasok sa eskinita. Doon natin ipark ang kotse mo. Hindi. Masyadong halata. Mabilis na sagot ni Ramon. Ang isip niya ay gumagana na parang isang CEO na nasa gitna ng krisis. Ang kotse ko may tracker yan. Alam ni Augusto kung nasaan ako. Ang kailangan natin ay sasakyang hindi niya alam. Napatingin si Juliana sa lumang owner-type jeep na nakaparada sa likod bahay. Ang jeep ni Mang Tonyo. Pero, hihiramin natin, sabi ni Ramon. Juliana, hawakan mo ang kamay ng mga bata. Huwag kayong bibitaw sa isa't isa. Sa hudyat ko, tatakbo tayo. Bang! Nabasag ang salamin sa bintana ng shop. Napatili ang mga bata. Ngayon na! Sigaw ni Ramon. Binuksan nila ang pinto sa likod at tumakbo. Si Ramon ang nasa huli. Tinitiyak na nakasunod ang kanyang mag-iina. Narinig nila ang sigaw ng mga humahabol sa kanila. Mabilis na binuksan ni Juliana ang pinto ng jeep. Pinasakay niya ang mga bata sa likod. Si Ramon ay umupo sa passenger seat. Si Juliana, nakabisado ang bawat kanto ng bayang iyon, ang umupo sa driver's seat. Kaya mo ba? Tanong ni Ramon. Hindi siya sinagot ni Juliana. Pinaandar niya ang makina at ang luma ngunit matatag na jeep ay umarangkada. Nagsimula ang isang habulan na hindi para sa pera o kapangyarihan, kundi para sa buhay. Humaharurot sila sa makikipot na kalsada ng probinsya. Ang mga van ni Augusto ay nasa likod nila, walang tigil sa pagbusina. Sa kanan, Julia, mas maluwag doon, sigaw ni Ramon. Hindi! Masikip doon sa may palengke, doon tayo dadaan. Hindi sila kasya. Sigaw pabalik ni Juliana. Nagtiwala si Ramon. Iniliko ni Juliana ang jeep sa isang eskinita na halos hindi sila magkasya. Gaya ng sinabi niya, naiwan ang dalawang van. Nakahinga sila ng maluwag pero alam nilang hindi pa tapos ang laban. Habang nasa biyahe, biglang nagring ang cellphone ni Ramon. Isang unknown number, sinagot niya ito. Sino to? Ramon. Si Isabel to. Sabi ng nanginginig na boses sa kabilang linya. Nagtatago ako, pero nakita ko sa balita ang tungkol sa mga anak mo. Ramon, patawarin mo ako. Isabel, nasaan ka? Hindi na yun mahalaga. Sabi ni Isabel, may ipapadala ako sa'yo. Isang link. Buksan mo. Nandyan lahat. Lahat ng ebidensya ng money laundering, smuggling, lahat ng krimen ni Augusto. Ginamit niya ako para itago ang mga yan. Gamitin niyo yan. Para sa mga bata, Ramon. Ibagsak niyo siya. Biglang naputol ang tawag. Pagkatapos ng ilang segundo, may dumating na text message, isang secured link. Si Isabel, sabi ni Ramon kay Juliana. Nagpadala siya ng ebidensya. Mabilis niyang tinawagan si Investigator Ana de Leon. Ana, nasa amin na ang lahat. I-text ko sa'yo ang isang link. Nandyan lahat ng kailangan nyo para ikulong si Augusto habang buhay. Sigaw ni Ramon sa telepono. Nasaan kayo, Ramon? Papupuntahin ko ang mga tauhan ko. Huwag. Baka may mga tauhan na naman siya dyan. Papunta kami sa La Union, sa probinsya ni Juliana. Doon kami magtatago. Just get him, Ana. Get that monster. Copy that, Ramon. Kami na ang bahala dito. Ibinaba ni Ramon ang tawag. Tumingin siya kay Juliana. Pagod sila. Takot. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, nagkakaintindihan sila nang hindi nagsasalita. Magkasama sila sa labang ito. Makalipas ang 1 oras, habang binabaybay nila ang highway, tumawag ulit si Ana. Ramon, sabi ni Ana, at sa pagkakataong ito, may ngiti sa boses niya. Nasa gitna siya ng isang board meeting. Pinasok namin. Hindi siya makapalag.
May narinig si Ramon na sigaw mula sa kabilang linya. Boses ni Augusto, puno ng galit. Ramon Dizon, hindi pa tayo tapos. Pagkatapos ay boses na ulit ni Ana. Nasa amin na siya, Ramon. Tapos na ang laban. Nabitawan ni Ramon ang cellphone. Napasandal siya sa upuan. Itinabi ni Juliana ang jeep sa gilid ng daan. Sa unang pagkakataon huminga sila. Ligtas na sila. Tumingin si Ramon sa mga anak niya sa likod. Yakap-yakap nila ang isa't isa. Pero nakangiti na. Humarap siya kay Juliana. May mga luha sa mata nito. Mga luha ng ginhawa. Tapos na, bulong ni Ramon. Tumango si Juliana. Tapos na. Pero sa likod ng isip ni Ramon, umalingaungaw ang huling sigaw ni Augusto. Hindi pa tayo tapos. Alam ni Ramon, nahuli na nila ang halimaw. Pero ang mga sugat na iniwan nito sa kanilang pamilya. Iyon ang laban na ngayon palang magsisimula. 3 buwan. 3 buwan na ang nakalipas mula nang mahuli si Augusto Montenegro. Ang kaso ay naging isang malaking eskandalo sa mundo ng negosyo. Si Isabel Aragon, na sumuko rin sa mga pulis, ay naging state witness at nabigyan ng mas magaan na sentensya. Ang Dizon Corporation ay nalagay sa panganib. Pero sa huli, naitawid ito ni Ramon. Ngunit hindi na yon ang mahalaga sa kanya. Ngayon, nakatayo si Ramon sa dalampasigan ng La Union. Ang malakas na hangin ay nililipad ang kanyang buhok. Ang tunog ng mga alon ay musika sa kanyang pandinig. Ang amoy ng dagat ay nagpapaginhawa sa kanyang kaluluwa. Hindi na siya nakatira sa isang malaking mansyon. Ang tinitirhan nila ngayon ay isang simpleng bahay bakasyunan na pag-aari ng pamilya ni Juliana. Hindi na siya CEO. Ipinasa niya ang pamamahala sa kanyang pinagkakatiwalaang board member. Ang trabaho niya ngayon ay ang maging ama, ang maging asawa. Mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang kanyang pamilya. Naglalaro sa buhangina ng 4 niyang anak, nagtatayo ng sand castle. Si Selena ang arkitekto, si Sam ang tagabuhat ng buhangin, at si Sienna ang taga-dekorasyon gamit ang mga shells. At si Sofia, nakaupo lang ito, nagbabantay. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. At sa tabi nila, nakaupo sa isang banig, ay si Juliana. Ang buhok nito ay nililipad din ng hangin. Nakasuot lang ito ng simpleng duster, pero para kay Ramon, siya pa rin ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Dahan-dahan siyang lumapit. Naupo siya sa tabi ni Juliana, maingat na parang isang binatang nanliligaw. Ang ganda nila tingnan, no? Sabi ni Juliana, hindi tumitingin sa kanya. Oo, sagot ni Ramon. Kulang na lang ng hari yung sandcastle nila. Ngumiti si Juliana. Isang maliit, pero totoong nangiti. Sa loob ng 3 buwan, unti-unti nang bumabalik ang mga ngiting iyon, parang mga bulaklak na muling sumisibol pagkatapos ng isang mahabang tagtuyot. Ramon, sabi ni Juliana, at sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Seryoso ang mga mata nito. Bakit ka pa nandito? Natigilan si Ramon. Anong ibig mong sabihin? Pamilya kita. 6 na taon mo kaming hindi naging pamilya, mahinang sabi ni Juliana, pero bawat salita ay may bigat. Maaari kang bumalik sa Maynila, sa buhay mo. Hindi kita pipigilan. Sapat na sa akin na kasama ko ang mga anak ko. Alam ni Ramon na ito na ang sandaling matagal na niyang kinatatakutan. Ang sandali ng paghuhusga. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ni Juliana, ang mga matang minsan niyang sinaktan at pinaiyak. Dahil sa loob ng 6 na taon, Juliana, sabi niya, ang boses ay puno ng emosyon. Isang gabi lang ang naging payapa ang tulog ko. Yun ay ang gabing natulog ako sa sahig ng bahay na ito dahil alam kong nasa kabilang kwarto ka lang, ligtas at kasama ng mga anak natin. May luhang namuo sa mga mata ni Juliana. Alam kong huli na para sa sorry, patuloy ni Ramon. Walang salita ang makakapagbalik ng 6 na taon na kinuha ko sa'yo. Sa atin. Pero nandito ako hindi para humingi ng tawad.
Nandito ako para magmakaawa. Magmakaawa para saan? Para sa isang pagkakataon, sabi ni Ramon. At sa pagkakataong yon, ang bilyonaryong si Ramon Dizon ay lumuhod sa buhanginan sa harap ni Juliana. Isang pagkakataon na ipakita sa iyo at sa mga anak natin na kaya kong maging ang lalaking dapat sana ay ako noon pa. Ang asawa na poprotekta sa iyo. Ang ama na uunahin sila bago ang lahat. Kinuha niya ang kamay ni Juliana. Hindi ito pumalag. Hindi ko maibabalik ang mansyon. Hindi ko maibabalik ang yaman na dati nating tinatamasa. Ang kaya ko lang ibigay ay ito, sabi niya. At inilagay ang kamay ni Juliana sa kanyang dibdib. Ang puso ko, ang buong buhay ko. Juliana, hayaan mo akong mahalin kayo ulit. Hayaan mo akong buuin ulit tayo. Hindi siya sumagot. Sa halip tumingin si Juliana sa mga anak nila. Mama, Papa, tingnan niyo po. Sigaw ni Selena. Tapos na ang castle namin. Tumayo silang dalawa at lumapit. Ang sandcastle ay maganda. Kahit hindi perpekto, may mga bahagi itong gumuho pero nakatayo pa rin. Wow, ang ganda, sabi ni Juliana. Parang palasyo ng isang pamilya, sabi naman ni Ramon. Hindi pa po tapos, sabi ni Sofia. Kumuha si Sofia ng dalawang malaking shell. Ang isa ay inilagay niya sa tabi ng isang maliit na shell. Pagkatapos ay kinuha niya ang isa pang malaking shell at inilagay ito sa kabilang tabi. Inayos niya ang 4 na maliliit na shells sa gitna ng 2 malalaking shell. Ngayon, sabi ni Sofia, nakangiti. Ngayon tapos na. Isang pamilya, isang ama, isang ina, at 4 na anak. Napatingin si Juliana kay Ramon at sa pagkakataong yon, ang mga luha sa kanyang mata ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pag-asa. Tumango siya. Isang simpleng tango na nagsasabi ng lahat, oo, susubukan natin ulit. Hindi nagsalita si Ramon. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Juliana. Sa kabilang kamay, hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Hinawakan ni Juliana ang kamay ni Sienna. At naghawak-hawak silang 6. Magkakasama, pinanood nila ang paglubog ng araw sa La Union. Ang kanilang pamilya ay parang sandcastle. Gumuho, nasira ng malalakas na alon ng kasinungalingan at pagtataksil. Pero ngayon, sa dalampasigan ng pagpapatawad, unti-unti nila itong itinatayo muli. Mas matatag, mas totoo, dahil ang pundasyon nito ay hindi na pera o kapangyarihan, kundi ang pagmamahal na kayang malagpasan kahit ang pinakamadilim na kahapon. Ang simula ng kanilang bagong kabanata. At dito nagtatapos ang kwento ng pamilyang Dizon, isang pamilyang sinubok ng kasinungalingan at tinahak ang mahabang daan ng pagpapatawad upang muling mabuo. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang karangalan ang ibahagi sa inyo ang kwentong ito. Sa pagsulat ng bawat salita, naramdaman ko ang bigat ng pagsisisi ni Ramon, ang tahimik na sakit ni Juliana, at ang tapang ng 4 na musmos na naging susi sa kanilang muling pagsasama. Naging saksi tayo sa isang katotohanan na ang pinakamatinding lason ay hindi yung inihahalo sa inumin, kundi ang galit at pride na inilalagay natin sa ating mga puso. Dahil sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na ang pamilya ay hindi perpekto. Hindi ito tungkol sa kawalan ng mga bagyo, kundi sa kakayahang matutong sumayaw sa gitna ng ulan ng magkakasama. Ito rin ay isang kwento ng pag-asa na gaano man kadilim ang kahapon, laging may bagong umaga na naghihintay, lalo na kung pipiliin nating buksan ang ating mga puso para magpatawad. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinulot ninyo mula sa kwento ni Ramon at Juliana? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso?
Ikinagagalak kong mabasa ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Ang inyong lingkod na laging naniniwala sa kapangyarihan ng pag-ibig at pangalawang pagkakataon.